Hello. Kumusta? Mga adlaw ka itong tanan, makigsaw na makasampyak. Here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay naidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mapulong may magadasip sa pagpindog. So mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat. At muli kayo, inanyahan ko na magsampyak man lang itong munti kong channel. And time check, it is now 1:30 in the morning, 24th of August, Saturday 2024 dito sa Brooklyn, New York. So as usual, night shift po tayo mga kasampyak. So ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? Yan o, alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa QOGC na ini-invade na sila ang kampo ni Diwata, General Torre. Nung una, maganda pa na pinakausapan sila, both side nag-uusap na mahinahon at papasok sila ng ang problema kalaunan may binutas yung sa likuran, hindi sila dumaan sa gate at yung iba sa gate naman, at saka may nagtirgas pa sila, tapos may nasaktan, tapos ang alam natin 8 yata yung nag-pass out, so sobrang init siguro, at saka confirmed may isang patay, sana hindi madagdagan pa, at saka ang masakit doon kasi namatayan na sila, tapos sabi ni General Torre, nagdadrama lang daw, lalo na yung may bata na nag-pass out doon sa niya, sa harapan niya. So pag nagdadrama lang yung namatay. So kawawa talaga, nakikita natin yung abuses talaga. Tapos yung mga medical workers na gustong papasok, pag yung lawyer, yung nurse, yung 911, hindi pinapasok. So ano ba ito, General Torre, gusto mong mamamatay yung mga tao dyan? Wala ka na talagang ginawang tama. Kung kaya talagang hindi na ako magtaka kung kaya na gusto kang sampalin ni Basti, kasi ubod ka ng sinungaling. Sabi nga ni Inday Sara dati na sinungaling ka talaga, Torre ka. Ngayon napatunayan natin sinungaling talaga, kasi gusto din niya na papasokin yung malaking truck. Sabi mga pagkain daw ng mga pulis. Pero ang totoo pala, mga tent pala gusto nila magbahay-bahayan. Kasi ang plano nila Saturday, Sunday, Monday na dyan, 3 araw gusto nila mag-occupy dyan, mag-invade. Siguro sa tingin ko kasi walang opisina, saka Monday holiday, so walang opisina. So hindi sila makatakbo para kukuha ng court order. So ba ito, pagsusupil na ito. At saka may 2,000 daw na mga police in uniform na yung pumasok doon. Ang problema baka ito na yung sinasabi ni Marbil na si Marbil ba yung nagsabi dati? Si Torre pa rin. Sabi ni General Torre na kailangan ng 1,500 men in uniform dyan na magstay ng 1 month dyan sa QOGC. Nako, gusto niya yun na yatang titira dyan. Masarap yata dyan sa QOGC. Kung kaya itong mga ginagawa nito, klaro ng panlulupig na talaga. Grabe, sinusupil na yung karapatan, kalayaan, grabe na talaga yung abuses. Masahol pa sa panahon ni Marcos Sr. So ano bang mangyayari nito ngayon? Itong mga pulis din, wala din silang magagawa. Itong mga nasa baba, kundi sumusunod lang. Kaya huwag kayong nalumural na kayo demoralize na kayo. Huwag kayong huwag kayong sunod lang sa niyang boss nyo. Kasi bababa din yan one day. Tapos kayo, nandyan pa kayo yung mabalingan dyan. At ikaw naman, Torre, mag-ingat ka, kasi ang buhay ng tao bilog
Ngayon nasa itaas ka, darating din yung araw kahit gaano ka pa ka-powerful, babagsak ka rin. Bagbantay ka kasi yung mga taong bayan, ano eh, magmatyag talaga yan. Di mo alam, one day may ano lang sa'yo. Baka susuntukin ka habang naglalakad sa daan o papaluin ka dyan. Maraming galit sa'yo. Kawawa na talaga. Tapos may balita na yung parang ipos na yata nila yung niluluto nila na papatalsikin si Inday Sara kasi ano daw, uupo na si Martin Romualdez. Nako Martin, nako admin Bongbong. Mas lalo yung papalubugin, yung mas gusto mong papadaliin yung pagbagsak mo. Ipasok mo dyan si Romualdez na hindi man lang maka 1%. Tapos yung 32 million na nagluklok kay Inday Sara, babaliwalain mo. Ito magkakasubukan talaga ito. Kaya't ito nakakainit talaga ng ulo. Kanina ano lang yung tulog ko, 3 oras lang yata o 2 kalahati kasi panggabi tayo, tapos may ginawa tayo sa umaga. Tapos nung nakita ko mga alas 3, nanood ako na inabangan pala nila, alam na pala nila ni ng mga banatiers yung mga mangyayari. So exactly talaga mga 3:49 or 3:50 doon talaga sumalakay yung tiningnan naman natin yung live nila. Tapos ilang searches na sila tapos itong si Torre, sabi na pa lang, naka 1/4 pa lang, buang talaga. Ng ilang beses na silang pumapasok, pabalik-balik doon. At saka siya na mismo yung nag-lead. Parang wala siyang tiwala sa mga members niya. So siya na mismo. Tapos yung may haligi pa doon, doon sa balita sa Isiminay ba yun, na may may thermal kasi may dinadala silang mga thermal scanner. Parang parang may heartbeat daw. Na buang na talaga to siya, may heartbeat yung haligi. So baka titibagin yung haligi. Wala. Ano ba to? May nginunguya ka bang may Timorpin? Magic Power Rangers Tori, ba't baka ba parang tulala, parang bangag na bangag yung style. Parang yung mga Dictus Benedictus ka rin ba? Ano bang klaseng taong yan? Klaseng general problem? Wala. Kaya't kawawa talaga. Kung kaya't masasabi ko sa sarili na dapat lalabas na tayong mga tao dyan sa kalsada. Tayo na sa Pilipinas, wag nyo patuloy, tumataas na yung abuses nila eh. Parang nililibuild up na nila eh. Sa unang atake pa lang nila, may na talaga, overkill. Ngayon, super overkill na talaga, di natin kaya, lalabas na kayo dyan sa, kalsada. Magrarally na kayo, na kayo para ipaabot sa kanila na hindi sila yung batas. Kawawa. At saka, binabarikid na nila yung QOGC. Hindi na nila, sabi nila na hindi ang yung aalis, pwedeng aalis pero hindi na makapasok, kukuha na muna ng court order. So pag loan Martis pa yung opisina. So yan, kayo na magmamayari diyan sa QOGC, or gusto na niyo na talagang titira diyan kasi masarap diyan eh. Kawawa na talaga. Kasampyak, hindi ko talaga may feeling itong mga nangyayari ngayon. Masakit eh. Masakit isipin na yung magpapahirap sa atin yung kadugo lang natin eh. Yung makadugo nating pangit dyan eh. Langhiya na talaga itong buhay na to eh. Tapos itong pagbablog ko dito eh, may pa dito, may nag-comment pa sa previous na vlog ko na tigil ka na dyan sa pagbablog, kunti lang yung subscribers mo. Wala man akong pakialam dyan. Yung sa akin, pag may mag-subscribe or wala, okay lang sa akin eh. Hindi man ito yung ang
priority ko. Meron akong trabaho. Yung priority ko talaga, yung ano ko lang, gusto kong may voice out, yung nararamdaman ko dyan. Kasi ako isang OFW, nagtatrabaho, na may contribution ako dyan sa tax. At yun, ginagamit lang nyo dyan sa ano, mga kalokohan dyan sa Pinas. But ikaw naman, para sa'yo to, kung sabihin ko na okay na ako dito basta hindi ako nagmamayabang, basta may ano na ako, may 6 figures na ako sa totoo lang, at saka may lifetime insurance ako. Pagdating ko sa tamang edad meron akong pension mag-edad ako at least 58 or 63, early retirement 58 ganun. Pero trabaho tayo kung saan malakas ba tayo hindi natin gagalawin yung pira natin, ano lang naman yan, kinalaga natin sa future yan kung kaya't yung pira ko hindi ko talaga, ito lang masasabi ko sa mga marunong or sa mga wala pang alam, lalo na sa OFW, yung mga pira nyo wag nyo ilagay sa bangko, yung ilagay nyo lang sa bangko yung mga emergency money nyo. Ako nilagay ko sa stock market yung pira ko, cryptocurrency. Pero nang nilagay ko yung pag nag-invest ka, yung ETF lang, yung ano ETF, kasi mas ano yun mas okay yun kaysa mga single stocks. I'm not your financial advisors, pero ito yung ginagawa din ng bangko. Yung ETF naman yung mga bundle of stocks, for example yung mga VOO, mga SPY, ganon. Diyan kayo maglalagay ng pira. Kahit hindi kabuuang shares yung bibili nyo, bili lang kayo ng mga partial, yung fractions. Either magtalaga kayo $5 a day, $10 or every payday or every month. Kailan nandyan yan, may exchanges, mag-download kayo, halimbawa yung Webull, ganun. Dito sa Amerika yun yung ginagawa ko, kasi mas malaki yung tubo dyan sa sa ETFs, sa mga ganun, kaysa ilagay mo sa bangko na 4% yung makukuha mo annually. Ganun. Yun yung tinatawag na talaga yung investing. Huwag yung sa trading, kasi ako marunong ako sa trading, pero I am more on investing talaga. Kasi ang trading pwede kang matalo matalo, kasi titingnan mo pa yung mga graphs, magbabasa ka pa ng news, mga pre-market hours 4 o'clock in the morning, tapos opening hour sa bill mga 9:30 ganun, tapos closing 4 o'clock in the afternoon, may post pa mga 8 until 8 o'clock in the evening. So basta mag-invest lang kayo, invest nyo yung pira nyo, yung ilagay nyo lang sa bangko, mga emergency money, necessities, mga pang araw-araw, halimbawa gas, hospitalization, yun lang ilagay nyo sa bangko. Pero yung yung savings nyo ilagay mo yung stock market, or pag marami kayong pira dyan sa real estate business, mas maganda yun, or entrepreneurial business, ganun. Ganun yung gagawin nyo. Yung pag nasa bundok katulad ko, instead na bigay lang kayo ng sa mga pamilya nyo doon sa Pilipinas, bibigyan nyo ng trabaho, instead bigyan ng kwarta, gagawin na lang katulad ng ginagawa ng gobyerno natin na parang nagbibigay ng abuloy, ginagawang mahirap talaga, ginawang maghirap ginagawang pulubi, puro na lang ayuda. Yung gagawin nyo, bigyan nyo ng trabaho. Halimbawa, bibili kayo ng mga livestock, ganun, para alagaan nila, para babalik, mag-circulate yung pira nyo, may babalik din sa'yo, para lalaki pa yung tulong nyo, lumalaki yung nyo, puhunan. So bibigyan nyo ng trabaho yung mga nyo, relatives, mga kapitbahay, ganun, mga kapatid nyo. Bibili kayo ng livestock, tapos para siya, si-circulate yung pira mo, ganun. Pero kasi ngayon, lugi pag nasa ka ngayon halimbawa, katulad nung nangyari sa pandemic, lugi yung mga restaurant, ganun. So yung mga ganung business, restaurant business, lugi kung kaya pag may talaga, may inflation, yung karamihan, yung mga marunong, yung mga investors, bibili sila ng either mga jewelries, mga physical gold, ganun. Kasi ang gold kasi, yan yung hindi masyadong tataas, hindi din bababa.
Yun yung ano talaga, yung stable lang siya. Yun yung ano, how you protect your assets, ganoon. Yung iba naman sa bonds naman. Ang bonds kasi dalawang klase yung bonds eh. Ay marami yan, pero dalawa yung pinaka-common, yung coupon rate bonds at saka zero coupon rate. Pag gabi ang nag-i-issue pala ng bonds, yung government at saka mga ano ba to? Mga korporasyon, ganun. Or mga ganun. So, pag government naman, ang ginagawa kasi ng gobyerno ito. Bibigyan ko kayo ng example. Ang gobyerno na to, halimbawa, ikaw gobyerno ka, gusto kang magpatayo ng stadium, tapos limit, alam mo naman yung government limited yun lang yung pira nila, so mag-issue ka ng bonds. So for example 500 million gagawa ako ng stadium, so babayaran mo ng mga ilang years ba, for example 5 to 10 years, o yung 500 million o babayaran mo ng 700 million, ganun yun, pero zero coupon rate, ganun. Sa naman, sa mga korporasyon, ganun ang ginagawa. Bibigyan ko na kayo yung example. Ito nilang dollars. Ang ginagawa kasi nila, for example, ikaw, isang establishment, parang mabankrupt na to or mabangkarote yung establishment mo. So, para hindi mawala yung ownership mo at hindi ma-dissolve itong company nyo, mag-issue kayo ng bonds. For example, $5,000 US dollar. So, ang gagawin nyo within the ano bang tawag nito, maturity date of 5 years, for example 5 years, so magbabayad ka each bond 1,000. So within 5 years bayad kayo, tapos may interest. Ngayon halimbawa, ngayon interest rate is 6.5% sa atin sa Pilipinas. So yun, magbabayad ka. So pagdating ng maturity date within 5 years, both beneficial yun, both sa investors at saka sa iyo na nag-issue ng bonds, kasi yung investor kumikita doon sa interest, at saka pagdating sa maturity date, babalik sa kanya yung principal value na 5,000. So ganun, at the same time ikaw hindi ma-dissolve yung company mo. Yun yung ang problema lang ma-default. Tatakbo kang tatakbo yung nag-issue ng bonds kasi na bankrupt, ganun. Mas maganda pag mga bonds government yung kadil mo, kasi alam mo naman na magbabayad kasi gobyerno talaga. Pagdating kasi sa mga high inflation, ganun, ang yan yung magandang magprotect yung assets, either physical gold or bonds, ganun. Ang iba naman cryptocurrency. Sa cryptocurrency naman, mag-ingat kayo diyan kasi yan sa mga marunong talaga, pag during accumulation stage kasi makikita nyo yung pag beat down na yung crypto, tapos may marami nang bibili, makikita nyo yung head and shoulder patterns, mataas yan. Yun yung pinaka, maghihintay kayo na magparabolic yan puputok yan, kakabili ka. So kasi ang cryptocurrency kasi yun yung pinaka fast moving vehicles sa mga short term investors, buy, sell and go, ganun lang talaga yan. Anyway, sa mga nakakaalam lang, ko lang, dinidiscuss ko lang ito para malaman nyo. At saka para din doon sa nagmamaliit sa akin sa dyan, sabi niya 6 figures na bulbul. Hindi mo lang alam. Huwag kang magmamaliit ng tao. Ganun lang. Kasi kayo dyan sa Pilipinas, pag ikaw yung nag-comment dyan ng baka palamunin ka lang dyan. Basta ako, hindi ako nagmamayabang, may security na ako. Pa lang ako, 41 years old, pero wala, kompleto ko na, nalock-in ko na yung nalock-in ko na yung pension ko. So for good na ako. Kayo dyan sa Pilipinas, kaya sinabi ko ito, kasi kayo dyan sa Pilipinas yung kawawa. Pag yung gobyerno natin akala nyo himod puwit kayo dyan, pero kayo na lang naman na iniluloko, kasi systemic kasi ito. Hindi kasi tinuturo sa atin sa school, hindi tinuturo. Bang tinuturo kasi mismo sa mga magulang natin, go to school, get a degree, get an education, get your masters, get your doctorate degree. Education is not bad at all, pero
Ang totoo, hindi tayo tinuturuan kung ano yung gamit ng pira, ano yung pira, ano yung sa buhay ng tao. Hindi naman tayo, hindi natin madadala yan sa kung pagkamatay natin. Pero yung pira, importante, marunong tayong humahawak pira. Kasi pag, di ba? Hindi man tayo I'm gonna sit back here today. Oh, you wanna sit? Yeah, I need the computer back here. 'Cause Oh, you wanna it's use right this? in the front, yeah. Yeah, you Sorry can. about this. No, it's alright, it's okay. You want to turn off the light? Yeah, but I'm gonna come in a few minutes. Oh, okay, I okay. gotta do the pipe tube and stuff. Oh, okay. So I'm going all the way right now. Alright, alright. I didn't finish these admissions from this morning. Wow. From this afternoon, I mean. So, sorry mga kasama. So, ang importante kasi natin, alam natin ano yung galaw ng pira. Kasi, hindi naman tayo mamamatay lang. Paano kung patatanda tayo, papahirapan tayo. Ganoon. Pag wala ka tayo mapagpakunan, kawawa tayo. Diba? At saka ito, kalimutan ko na sasabihin ko. Busy video kasi. Basta masasabi ko lang sa inyo mga kasampiak na mag-ipon kayo habang bata pa kayo kasi tingnan mo yung mga nangyayari ngayon, mataas na yung inflation. Sa panahon ng 1969, yung 100 pesos mo ngayon na 2024, mga nasa 15,000 to 16,000. So ang laki na. Kung kaya't hindi magandang mag-ipon ng pera sa bangko or sa mas lalo na sa piggy bank kasi liliit yung value dahil sa high inflation. Gayon yan. Okay, kaya katulad din ng budget ng Vice Presidente na tinutulig sa ngayon, bakit daw lumulubo? Siyempre, high inflation. Iba ng inflation dati at saka ngayon, lalo na dinaanan tayo ng gira, Russia, dinaanan tayo ng pandemic. Ang laki na, tingnan nyo yung dollars. Dati yung dollars, nung anong year pa yun, nandito ako, mga 40 plus pa lang yun. Hanggang ngayon, tingnan nyo, 58 to 59, malapit na mag 60 yung US dollars. So, anyway mga kasamtsak, hanggang dito lang muna kasi may gagawin ako. Gusto ko lang ipaabot sa inyo kayo dyan sa Pilipinas, magmasid lang tayo at saka kilos na tayo, labanan natin yung bangag na gobyerno, yung sa legal lang. Maraming salamat, God bless po.